Right, what is up mga chaps? Magandang araw sa inyo lahat. And today, may bago tayong gagawin sa ating motor, kay Yin. Kasi kung naaalala nyo, no, yung last time, yung last vlog natin is about idling. And tama, nasolusyonan ko yung problem ko about idling. Kaso, turns out, no, after 3 days, bumalik yung idling problem ko. So, resulting na nagpa-FI cleaning ako. Kaso mga chapi, walang nangyari. May problema pa rin ako sa idling. So, eto na yung pinakahuling pwede natin gawin when it comes to idling issues. Dilinisin na natin yung oxygen sensor natin. So, standby kayo dyan mga chapi. Tignan nyo, panoorin nyo kung paano natin gagawin ito. Simple lang. Okay, so ito na mga kapatid. I-misplace, actually ito, hindi nyo dapat ginagawa to. Kasi merong mas madaling way para matanggal yan. Kaso, ang problema mo mga kapatid, yung mekanikong humawak nito, ewan ko ba, ang hilig magputol ng wire. So, pinutol na lahat yung mga wire ko at nilagyan niya ng electrical tape. So, makikita nyo rito, naka-thermal wrap na to. Ako na lang ang gumawa niyan. Kasi, mas malinis tignan at saka mas madaling gawin pag gamit mo yung thermal wrap. Thermal wrap? Heat shrink. So yan, tinatanggal ko lang yung mga wires. Mga pre, tandaan nyo, kayo magkanggat, pwede kayong wag magputol ng wire, wag nyo kayo magpuputol ng wire. So yung dalawang white nyo, ito yung sa heating element, no? Heating element to ng inyong auto sensor. Tapos ito naman gray is yung kanyang ground, and yung black naman yung sensing element niya. Yung. So, ang mga sensor, mga chapi, lagi yan, no? 93% of the time, laging stuck yan. Kasi nga, laging naka-expose sa dumi. Laging madalas yan stuck. So, ang gumamit ako ng WD-40 para paluwagin siya. Pero hindi ko siya agad tinanggal. Ginawa ko, itong buong maghapon, in-apply ko lang yung WD-40 dun sa hinges ng ating O2 sensor para lumambot siya. Hoping na kahit papano yung itong penetrating oil na to ay nakasip in na doon sa loob ng ating O2 sensor. So titirahin natin siya ulit ng WD-40. Kahit ako sa inyo. Yan. Para lumuwag pa. Ngayon kailangan mo dito ng tool na ganito. Hindi ko alam tawag dito. Pero meron talagang pantanggal ng O2 sensor na tool. Problema mo, mahal yon at wala akong time para bumili lang nun. So, ito ang gagamitin natin. Sakto naman. Yan. 22mm para sa NS200. Hindi ko lang alam kung ibang motor mo, syempre ibang sukat niyan. So, yan. Pupukpukin lang natin yan para medyo lumuwag. Iyon! Ang luwag na mga chapi. So, hindi na tayo maghihirap pa. Natanggal natin agad yung auto sensor. Kasi nga maghapon natin binabad to sa WD-40. Everything is bright and beautiful. Ay, ang sesaya ko. Actually, mga chaps, first time ko gagawin to. And I am so happy na I was able to do it na hindi na kinakailangan initin. Kasi yung iba, iniinit pa to. Yeah, pati natin yun. Tingin sa pogi mga chapi. Iyon. So ayan, kung mapapansin nyo mga kapatid, ito yung O2 sensor natin, no? Ayan siya, kita nyo naman, ang dumi-dumi niyan. Ewan ko, nag-focus yung camera ko. Hindi ko na alam kasi back cam yung ginagamit ko kasi gabi na. So hindi ko na magamit yung front cam ko. So ang trabaho kasi ng O2 sensor is, ito kasi yung nagdidikta sa ECU mo ng dami ng hangin na kailangan niya para sa exhaust. Kasi nakikipag-communicate siya at sinasabi niya na, masyado ka maraming hangin, i-restrict natin yung flow ng hangin. So si ECU, utusan niya yung throttle body mo na enough na hangin para sa sunog na makina. Ganun siya ka-importante. Kasi dahil marumi na nga siya, hindi na gumagana yung sensing element niya, nagkakaproblema na siya. And mga chapi, mind you, hindi ito mura. Ang O2 sensor mga chapi is 5,500 pesos. Kakatingin ko lang sa Lazada kanina. So, gusto ba natin magbayad nun? Siyempre hindi. Gusto mo bang dalhin pa to sa
mekaniko, syempre hindi na. Kasi ito lang yun. Ang problema mo lang talaga dito mga chappy, kailangan mo ng tool at maging malakas ang loob mong putulin yung mga wires na yan. Pero ayan na nga, so papakita ko na sa inyo yung buong proseso kung paano ko lilinisin to. Stay tuned. Okay, so binaba ko yung camera. So, gagamitin natin itong WD-40. Pero mga chappy, kailangan mabanlawan nyo rin to. So, doon papasok yung ating CVT FI cleaner para dito sa sensor. Pero, di ba may takip to? May takip yan. Ito, lagyan mo lang dito natin ilagay yung ibabad yung ating sensor. Pero, mind you mga chappy, kailangan mabanlawan mo yan ha. Kasi dapat, ang mga sensor na as much as possible, oil-free yan para hindi magtopak. So, yan, bababad lang natin yan dyan. Pwede rin gasolina, iba nakikita ko ginagamit nila gas. Gasolina, no? Pero tayo, in our case, gagamitin natin tong WD. Kasi may mga papansin, may mga butas yan, no? May mga butas yan, so kailangan ibabad natin yan dyan. Kunti lang, hindi naman sobrang dami. So, iwanan lang natin yan dyan ng ilang oras, ilang minuto siguro. In my case, mga 30 minutes kung iwan yan dyan. And then, babalikan natin. Gagamitan natin itong steel brush. Yan, itong steel brush. Gagamitin natin to. Then, babanlawan natin yan ng CVT FI cleaner. No? So, kita-kita tayo dun sa banlawan portion. Alright. So, naghapuno na kami. Ayan, dumi ng camera natin. Yun. So, nakapuno na kami. Naiwan ko to, sabi ko 30 minutes lang ba? So, actually, 1 hour ko siya almost binabad. So, hindi ko alam kung makikita ng camera ko. Ewan ko kung mag-focus yung camera ko dyan. Pero ayan mga chappy, kung mapapansin nyo, grabe yung itim nung ating WD-40. Pero hindi yan masasayang, gagamitin natin sa ibang bagay yan mamaya. Pero ngayon, ayan, so ito na yung itsura nung ating sensor. So kung makikita nyo naman, medyo namuti na siya. So doon napapasok yung brush kasi syempre may mga gunk to na hindi kayang tanggalin nung WD-40 pero pinalambot niya na yon. So kuskusin lang natin yan. Grabe oh. Grabe mga chappy oh. Yan, nalimutan ko na naman magbasahan. Ayan. So meron tayong basahan, punasan lang natin yan. Alam niyo mga pre, ang laki ng natipid nyo rito sa video kung pinanood mo. Kasi hindi mo na kailangan pumunta sa mga mekaniko para lang linisin yung inyong sensor. Pero mga pre, meron din kasi ako nakikitang sa mga videos online, no? Sa YouTube, sa Facebook, na ginagamitan nila ng apoy para ma-unstuck yung sensor nila. Problem doing that mga chappy, once na ginawa mo sa O2 sensor nyo yun, patay na siya, hindi na siya gagana. So, gagawin mo lang yun pag alam mo na hindi na gumagana yung O2 sensor mo. Pero in this case, since gumagana pa naman yung O2 sensor natin, hindi mo dapat gawin yan. Carbon yan mga pre, uling yan. Ayan, so kita nyo naman. So, ito pa rin yung FI cleaner na ginamit ko last time. Ito pa rin yun. So, almost 50% pa yung dami nitong Kobe CVT FI cleaner na to. So, gagamitin natin siya ulit dito. So, all in all, ang presyo nito is 250 pesos. So, itong cleaning na to is worth 250 pesos lang. Imagine nyo kung hindi mo alam to at pumunta ka pa sa mekaniko. Well, wala namang masama magpunta sa mekaniko. Especially kung wala kang time. Pero kung kagaya kita, na tibidachi, walang pera, ito, makakatulong sa itong video na to. Okay, so ayan mga chappy, binaba ko yung camera para sa inyo. So sana nakikita natin. Lagay ko yung angulo banda dyan. Yan. So, ayan, kita nyo naman dyan ang dumi nun. Ito medyo marumi pa rin. So, ito na yung CVT cleaner natin. Pre, kumuha kayo ng gantong klase ng kapit. Ito mga takip-takip to ng mga pampatay, mga bug spray. At make sure, no, na hindi nyo to gagamitin sa ibang bagay na pwede nyo makonsume. O, ilayo nyo to sa mga bata. Kasi, this stuff is nasty, mga pre. Makakapatay ng tao to. So, siguraduhin nyo yung gagamitin yung cup yung hindi nyo ginagamit. So, ayan na. CVT FI cleaner na. Kita nyo naman, no? Nangitim agad, mga pre. So, tirahin nyo yung mga butas nyan.
Huwag niyong panghinayangan, i-spray nyo lang. Ayan, hindi na kasi makabasa to eh. Ay, nalilito na yun, wala tayong idle, gawa niyan. Pag ito hindi pa gumana, wala na akong magagawa engine. Pero mga chappy sa NS200, yung check engine din mawawala yan. Kailangan mo talagang isalpak yan ulit sa computer nung kasa para mawala yung kanyang check engine light. Okay. Yan, so lang natin yan dyan. Yan, so mga chappy, ayan, kung nakikita nyo, grabe ang dumi, diba? Oh. Yes! Yan, lahat yan nasa O2 sensor mo. Nice. Yun, so ang ganda ng fit niya. Ulitin mo lang yan ulitin lang natin siya yung process dun sa ibang mga wires na na-splice na. Para maganda yung itsura niya at hindi nakakatakot gamitin. Yun na siya talaga. Okay. Alright na that. Alright na that. Alright. So, eto na. Moment of truth mga pre. Kinakabahan ako. Tingnan natin kung may idle na. Yan! Idle na ulit tayo. So yun mga chappy, ganun lang kadali maglinis ng O2 sensor natin. So titingnan ko kung naayos na talaga yung problema or hindi pa rin. Pag hindi pa rin, ewan ko na. Update ko kayo sa next video.